Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, okay. Kadalasan, kapag VIP, halimbawa po presidente ng isang bansa, kadalasan po yung VIP, bantay sarado. Hindi po lahat pwedeng makalapit sa VIP hanggat hindi po sinusunod yung iba't ibang mga protocol. No, halimbawa po, hindi ko alam kung nakakita na po kayo ng presidente na talagang maraming gwardya sa paligid, no? As in, tipo bang may lalapit, talagang haharangin ka agad. Ops. Lalo na kung yung mga lalapit, mga wala namang katungkulan o yung mga taong ordinaryo lang. Well, madalas, tatanungin, bakit ganon? Bakit pag VIP, ayaw malapitan o ayaw malapitan? Well, kadalasan sinasabi po nila, for security purposes. Okay. Lalo na kung presidente yan, di ba? Hindi hinahayaang makalapit ang sinuman ng ganong kadali. Pero, syempre, yung protocol po na yon ay nagbabago kung yung VIP ang lalapit doon sa tao. No? Kung hindi po madaling malapitan ng isang tao ang VIP, kapag ang VIP naman po ang lalapit, madali pong lumapit sa mga tao. Kapag ang VIP na ang lumapit, mas madaling makalapit yung tao. Sa ating pong pagbasa ngayong araw, narinig po natin na yung mga tao daw po ay nagdadala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay at mabasbasan ang mga batang ito. Pero, nung inilapit na po yung mga bata kay Jesus, yung mga disipulo po niya, nagalit. Huwag kayong lalapit, ops, dyan lang kayo, huwag kayong lalapit. Well, pinapakita po ito kung paano po nakikita ng mga disipulo si Kristo. Well, nakikita po siguro nila si Kristo bilang isang leader na mataas at higit sa lahat. Na dapat walang kung sino mang pwedeng lumapit sa Kanya. Nandito siya Mataas siya. Dapat yung mga nasa baba, yung mga nasa ilalim, wag dapat makalapit. Pero ano pong sabi po ni Jesus sa kanila? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. At pinapakita po nito kung sino ba talaga si Jesus. Ipinapakita po nito na si Jesus, na kahit siya ay Diyos, na kahit siya po ay nasa taas, piniling magpakababa. No? Piniling magpakababa at maging katulad natin para tayong mga nasa abang kalagayan ay madaling makalapit sa Kanya. Pinili ng Diyos na magpakababa at maging katulad natin para tayong mga nasa baba ay madaling makalapit sa Kanya. So ngayon po, pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ng Santo Niño. No? Santo Niño. Sino po dito sa inyo ang may Santo Niño sa bahay? Sino po sa inyo mga may Santo Niño po sa bahay? Wow. Sino po sa inyo may cellphone? Taas po ang kamay. Sino po may Santo Niño? Taas po ang kamay. Ayan. O sino po yung mga may cellphone? O, diba? Mas marami may cellphone kaysa Santo Niño, diba? Ayan. So, sana po makabili rin kayo ng Santo Niño, no? Okay. So, ngayon po, pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ng Santo Niño. Ang banal na sanggol na si Jesus. Ang Diyos na naging bata. Bata na katulad natin. Isang magandang imahe ng Diyos na nag-aanyaya sa ating lumapit sa Kanya. Ang Diyos sa anyo ng isang bata na madaling lapitan. Di ba kapag, hindi ko alam po kung napapansin nyo po, di ba kapag may bata, nakaharap natin, gumagaan ang loob natin. Hindi ko alam kung sa inyo, kung may nakikita kayong bata, hindi gumagaan ang loob ninyo. Lalong-lalo na po pag yung bata medyo cute talaga. Pag nakikita nyo po at nasa harapan nyo po talagang ang gaan-gaan ng loob nyo. Yung mga tipo bang gusto mong pisilin, gusto mong yakapin.
Imahe ng pagka-inosente, imahe ng pagkamahinahon. At parang gusto natin silang yakapin, gusto natin silang hagkan. Pinili ng Diyos na maging anyo ng isang bata para alisin sa atin yung takot at pag-aalinlangan na lumapit sa Kanya. Lumapit ng ganong kadali sa Kanya. Pinili ng Diyos na maging isang bata para hindi tayo matakot at hindi tayo mag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Ang kapistahan ng Santo Niño ay nagpapaalala sa atin ng ating pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos na dapat hindi takot at hindi nag-aalinlangan na lumalapit sa Kanya. Pero aminin man natin hindi, karamihan po sa atin, hindi ganun kadalas lumapit sa Diyos. Madalas lumalapit lang tayo kapag may kailangan tayo. Pero gaano ba kadalas ang paglapit natin sa Diyos? Available na nga siya, madali na nga siyang lapitan, pero ilan kaya sa atin dito madalas at palaging lumalapit sa Diyos? Sigurado karamihan po sa inyo dito magulang. Diba? Karamihan po siguro sa inyo dito magulang. Ano pong nararamdaman po ninyo kapag yung mga anak po ninyo lumalapit lang sa inyo pag may kailangan lang? Nandiyan naman kayo. Pwede naman kayong kausapin, pwede kayong kamustahin. Nakakalungkot pa para sa mga magulang, di ba? Parang, nandiyan naman kayo, pero ayaw kayong lapitan ng mga anak ninyo. Ganun po ang Diyos sa atin, ano? Available naman siya palagi, pero ilan kaya sa atin dito ang madalas at palagi lumalapit sa Kanya? This feast reminds us that we are God's children who must never hesitate and fear to approach God. In the same way, we are also reminded by this celebration to bring our little children to God. Pinapaalala sa atin ng kapistahang ito na dalhin rin natin ang mga batang ito palapit kay Jesus. Palapit sa Diyos. Literally. No? Diba yung mga bata po, madali naman po yung dalhin. Madalas sa madalas, hindi po yan magrereklamo sa inyo. Pero ilan po kaya sa atin dito ang nadadala ng madalas ang mga bata sa Kanya? Di ba yung mga bata, sigurado po ako, yung iba po sa inyo, yung mga bata, yung mga kasama nyo pong bata, nadadala nyo po yan madalas sa iba't ibang lugar. Nadadala nyo po yan siguro madalas sa mall, nadadala nyo po yan sa mga pasyalan, nadadala nyo po yan sa mga swimming, sa beach, at sa kung saan-saan man. Pero ilan kaya sa atin dito ang nadadala ang mga bata ng madalas sa simbahan, sa tahanan ng Diyos? Kaya ilan kaya po sa atin dito ang nadadala ang mga bata tuwing linggo para magsimba? Minsan nga po, no, pag kinakamusta ko po yung mga bata, no, nakapagsimba ka na ba? Madalas ang sasagot po ng mga bata, hindi pa. Bakit? Busy po sila mami, busy po sila daddy, busy po si lola, busy po si lolo. Wala po kaming kasamang pupuntasan ng simbahan. Bakit kaya? No? Hindi na natin sila nadadala sa simbahan. Pero sa ibang lugar siguro nadadala natin ng mas madalas. Baka hindi na natin sila nailalapit kasi busy tayo. Kaya naman po, maaari rin nating ilapit ang mga batang ito, palapit sa Kanya, sa pamamagitan rin po ng pagdarasal. Pero ilan po kaya sa atin dito, na may kasamang bata sa bahay, ang natuturuan yung mga bata na magdasal? Ilan kaya sa atin dito ang tinuturuan yung mga bata kung paano mag-sign of the cross? Magdasal bago kumain, magdasal bago matulog, magdasal ng Our Father o ng Ama namin.
Alam niyo po, sigurado po ako, yung iba pong mga bata ngayon, alam na po nilang mag-cellphone, alam na po nilang mag-TikTok, pero yung mag-sign of the cross, hindi pa. Subukan niyo po. Subukan niyo po. Yung mga kasama niyo po sa bahay ng mga bata, abutan niyo po ng cellphone, check niyo po kung alam po niyang gamitin. Pag alam po niyang gamitin, masaya kayo. Pero for example, halimbawa po, anak, sige nga, paano mag-sign of the cross? Pag yung batang yan hindi po niya alam, kabahan po kayo. Kabahan po kayo. Anak, sige nga, paano yung Our Father? Sige nga, dasalin mo nga. Pag hindi po niya kayang dasalin, lalo na po kung 8 years old na yan, 10 years old na yan, kabahan po kayo. Baka yung batang yan, hindi malapit o napapalapit sa kanya. Tignan po natin, no, kung yung mga bata ba nakasama natin, yung mga bata na ba na mahalaga para sa atin, ay nailalapit ba natin sa Diyos o hindi? O baka tuluyan silang napapalayo sa Kanya. Well, dear friends, we approach our loving God like a little children, without fear and hesitation, but with full of trust and confidence. Amen.